Yan, magandang umaga, magandang araw mga kaparikoy. Welcome sa aking YouTube channel at Nel Media TV. So, magandang araw ng linggo dito sa Canada. So, actually wala talaga kaming pasok. Pero parating ang inventory namin. So, kailangan mag-OT kami. So, ang oras pa lang dito ay 5:11. So, madaling araw. So, papasok ko ng 6. Tapos ako ng 10. So, kikita na. Kikita na sa 4 hours. Kaya yun. Ayan. Mapag-uusapan na rin natin mamaya ang halaga ng pag-uoti at yung mga inventory. Tara. Alis na tayo. Prepare lang tayo ng mga i-prepare. Malamig na dito. Okay. So, let's go. Elevator na tayo. Madaling araw pa lang dito mga kaparikoy. Ayan, mali pa yung pindot ko. Wala pang katao-tao dito mga kaparikoy. Dito hindi uso ang pagkabangon ay pasok na agad eh. Wala nang ligo-ligo. Yan ang sikreto ng bayan. 5:30 ng umaga dito sa Canada at tayo ay papasok at mag-overtime tayo dahil sa inventory. Ang inventory namin ay mag-start ngayong Wednesday till Friday. So, close ang aming warehouse at wala kami ibang gagawin kundi magbibilang ng magbibilang. Okay, yan lang. Yeah. So, pagkukwentuhan na rin natin may mga OT, mga overtime kung okay ba na lagi mag-overtime at ano naman ang hindi maganda sa pag-overtime ng husto, lalo na mataas ang tax dito. Okay, so discarding buhay Canada ulit, di ba? Ayan. Tayo let's go na.
5:11 ng umaga. Ang dilim na dito, mga kaparikoy, mga kaparikay. Ang kapaligiran ng 5:30 AM. So far wala pa namang snow dito. Sa mga karatig bayan ay meron na. Alam mo naman dito yung Canada, sa sobrang laki niya, hindi niya kaya upahan na mag-snow. Pag nag-snow, snow na lahat. No, hindi. Bayan by bayan yan. Ayan. Pag-uusapan natin yung tungkol sa pag-overtime. Maganda ba? At kikita ka ba talaga doon? Kikita ka naman talaga doon. Huwag lang garapal. Kasi ang gusto lang naman ng gobyerno ay hindi ka masyadong pagod na pagod. Ayun ang mahalaga. Yung kumbaga may oras ka pa sa pamilya. So ano nga bang ginagawa ng gobyerno kapag kay sobra-sobra na ang OT mo? Ay kinukuha niya lahat yan. Baka magsasabi na ba't naman niya kukunin yan lahat? Hindi naman siya naghihirap. Ginagawa nila yan. Ako, sa akin lang to na kung papansin ninyo ay para madala o wala nang mag-OT ng sobra-sobra. Dahil wala nang ang oras sa pamilya yung iba. Actually yung yung pag-uuti kasi dito, gusto mo talagang may kikitain pa, dapat nagre-rinse lang ng oras mo ng 11 to 14 hours ang OT. Pag lumagpas ka pa doon 15 to 16 hours, ang laki na ng tax na babayaran. Sobrang laki, pabaliktad na parang 75% sa government, para ring 25% na lang matitira sa'yo. Parang gano'n. Oo. Kaya medyo malaki ang kaltas talaga. Pero kung susumahin mong mag-OT ka lang ng 10 hours, 8 hours, or 11 hours, mga gano'n, magre-rinse lang, malaki pa din ang kabig mo pagkadating sa swelduhan. Ang problema kasi pagka lumagpas ka doon ng 16 hours, magugulat ka sa paycheck mo. Parang ang in-OT mo nung 16 hours o 17 hours magkapantay lang doon sa 10 hours, 11 hours. So alam mo yun, sayang ang effort mo. Kasi mag-OT, dahan-dahan lang, huwag karapalan. Yun, mahirap. Oo, alam nyo naman ang ng tao dito, kasi per ng tao per hour ang tao, at alam nila na 8 hours ang maximum lang ng tao. Subukan yung mag-extend ng 8 hours, di ba? Iba na yung pakiramdam nyo. Noong kabataan natin, hindi natin hindi alintana yan ang pagod dahil malakas pa. Puro mag-iilad ka ng 40s. Pagka yung pasok mo ay ganon, tapos may extended lagi, extended mahaba. Ako, na ako, hindi na maganda sa pangatawan. Marami ka na mararamdaman. Medyo nakakapangawit na ganito. Singat na, moody ka na, hindi ka na palatawa. Mainit na yung ulo mo. Yan, magre-reflect yan. Kaya nga 8 oras lang binibigay ng gobyerno. Yan talagang working hours talaga ng tao. Kahit sa naman, hindi lang naman dito. Kahit sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas pa yan. Ganon din ang niya. Ganon din ang working hours talaga, 8 hours. Bakit? Hindi nyo napapansin bakit nga ba 8 hours lang? Yun ang sinaad na sa legal sa pagtatrabaho ng isang worker.
Di ba? Kasi inaral nila yan. Inaral nila ng gusto yun. Na yun, 8 hours na talaga ang tagal mo sa pag-working in whole day. Yun ang talaga sa ano ng tao, healthy habit. Kung mag-ano ka pa ng 12, hindi naman ang healthy habit yan. Yun ay patayan na sa katawan niya. Malaki talaga susunod. Disadvantage ng mag-exceed ka doon sa oras na legal working hours. Mag-extend ka kapit sa kanila. Kailangan tama lang, huwag sobra, di ba? Pag sobra hindi na maganda. Ayan, so pag-usapan din natin yung pag-inventory. Talagang hassle talaga yun kahit saan ang store mo na. Ang pinaka worst talaga ganyan. Nakaka-stress, ang dami naming product makakapari ko. Sarit mga product. At hindi basta-basta mag-bibila. Hindi mo naman pwedeng i-minimize mo. Bili mo lang yan ang bibila. Ang auditor pa dito binayaran ng kumpanya yan para i-audit. So wala talagang walang exception. Higpit sila pagdating sa mga ganun. Hindi sinabing bilang talaga lahat. Maaga na naman kami ngayon. Ilang week na kami na maaga kaya di ako minsan makapag-upload. Kaya ngayon ito, pilit na lang natin ulit na mag-upload ng ibang videos. Ang gamit ng usaping overtime at inventory. Para naman magkaroon tayo ng ibang segment natin. Sa ibang araw naman to. So i-scheduling lang natin to ibang araw. Kalsada dito makikita nyo lawak, di ba? Pagka ganitong oras pa parang ikaw lang yung marangkada sa kalsada. So sa'yo lahat yan 1, 2, 3, tatlong lane na sa'yo lahat yan. Kaya kahit tumakbo ka dito ng 3 daan, kasahan mo may pupuntot na sa likuran mo. So kitang-kita nyo naman, wala pang snow. So itong video na to ay aabot ng mga 20 minutes. Wala nang nag-impisa tayo dun sa bahay. Kasi ang driving ko ay aabot ng ganun. Driving. Pagdating sa winter, ganito din yan. Sakit sa ulo yung talaga yung pag-i-inventory. Kayo, tanong ko sa inyo, sumasakit din ba ang ulo ninyo kung kayo nasa warehouse kahit sa pagdating na inventory?
Mabigat talaga sa ulo yan. Araw-araw na lang magbibilang, araw-araw na lang maglalagay ng tag, alam mo yan, kung ilan yung nabilang mo, gano'n. Tapos sa bagay, ang inventory namin na kapag ka gano'n, kahit since before pa, dami pagkain yan pagdating ng araw ng inventory. Gaya ng mag-start ng Wednesday yan. So wala na kaming ano yan, hindi magpapadeliver na ng mga pagkain yan. Dati pero ngayon hindi natin sure, pero 100% yan, meron pa rin yan mga pagkain. Wag lang sandwich lang, kailang pagkain talaga ng mga Pinoy. Hindi kakain ng kimi-kimi lang yung Pinoy. Gusto ko talagang rice kaya meron akong rice cooker sa warehouse in case of emergency, mga pagsaing. Ayan, dami pagkain yan, 3 araw yun sunod-sunod, Wednesday, Thursday, Friday. Wow. Kumpanya namin grabe magpapakain niya, kahit dati pa yan. Yan lang kagandahan ng kumpanya na yun, kaya medyo talaga tumatagal din tayo, saka maluwag ang scheduling nila. So ang problema kasi sa ibang mga warehouse o sa ibang kumpanya, ang tinitingnan nila yung schedule. Sa pagdating pa lang ng interview mo, tatanungin ka na kagad kung may anak ka, o tatanungin ka na kagad okay ka ba sa schedule na yun, kasi kung hindi ka tatanggapin. Sa amin kasi napakaluwag ng scheduling namin. Emergency dito, okay. Ganun naman ang kataan, kaya ako tumagal kami, hindi sa trabaho mo, sa schedule. Meron kaming dating napasukan na kumpanya na pagka nagkasakit o pagka may emergency ka at ang nagkasakit lang ay yung pagalitan mo. Hindi naman daw ikaw nagkasakit. Totoo naman yung naman daw anak mo. So yan ay pang Filipino style na pinusuko. Kasi tayo mga Pilipino gano'n talaga. Kumbaga sa atin, di ba? Kung may bagyo, maliit ka, hindi mo pwedeng dahilan yung may baha o may kaya ka na late dahil may ganito, kaya na traffic dahil may baha, malakas ang ulan. O, di ba? Ganyan sa atin, di ba? Hindi mo pwedeng i-reason out yan. Kaya alam na natin pagka gano'n, kailangan agahan mo talaga ng pasok, kasi pag nag-reason out ka ng gano'n ay hindi nila tanggap. Dito kasi lalo na sa mga puti, sila makatao ang kanilang paliwanag. Kung ikaw ay nagkasakit, whether yung side sa pamilya mo, acceptable, dahil hindi ka na kailangan mag-reason out pa para doon, dahil wala nga di ba gano'n din naman i-reason out mo, wala mag-alaga. Siyempre pag nagkasakit yung side ng pamilya mo, meaning pati ikaw ay ganun na din. Kasi dito hindi mo pwede kasing iiwan basta-basta yung bata. Tapos pagka nagkasakit ka, hindi naman totoo nagkasakit, kunwari na lang totoo nagkasakit, wala magagawa, nagkasakit ka, hindi mo kagaya sa atin, kunwari nga lang bigyan mo kami ng
Ay, may ibang dito, may ibang mga kumpanya din. Hihingi ng doctor's note na patunay na ikaw ay nagkasakit talaga. Yung dati namin pinasukan. Ayun naman ay napasukan ng mentalidad ng Pilipino. Kaya hindi ka makapag-reason out. Kasi dami rin mga Pilipino. Kaya kawawa kami nun. May mga anak ng maliliit. Hindi ka pwede mag-reason. Pag absent ka talaga. Tapos pag tumawag ka dahil ano ka, maglilib ka, pagalitan ka. Ganun. Ganun kaluwag ang mga puti kapag kay malawak ang isip nila at hindi sila pilusupong meron nga ako kwento isang kasama namin puti rin nagpapabunot ng ngipin, dental. Ang reason lang niya bubunot ng ngipin, wala siya sa kasi ang dentist daw niya ay wala sa lugar na to, kundi nandun sa kabilang bayan. Kabilang bayan dito ay tumatakbo pa ng 3 hours. Pamatala yung nandito syudad to, ilang libong dentist na meron dito, daming dental clinic. Bakit doon pa? Yun lang narinig namin. Yun naman yung reason niya na ganyan. Pero narinig naman, natatawa kami. Pero tayo kasi pag Pilipino ganyan parang, di ba? Pero sila maluwag kasi. Sila, yan ang dahilan nila. Wala kang magagawa kahit sabihin natin obvious na obvious. Yan obvious yun na talagang pero may sa kabilang bayan pa. Kasi nandun na yung espesyalista niya. Ayan, malapit na tayo mga kaparikoy. Na-open ko lang naman. At least hindi lang yung story na yun ng inventory at saka overtime ang ating napag-usapan, kundi naging 3 pa na segment ngayong araw. Pag nag-leave sa trabaho, mga dahilan, ano pwedeng i-reason. Yan, marami yan. Ang liliwanag sa amin dito, bagay nandito yung oil kaya mapapansin nyo lahat ng kalsada may mga ilaw lahat. Kahit sang ka pa basta, pero pag lumabas ka na sa bayan na to o sa syudad na to, napakadilim na, lalo na papuntang papuntang Calgary. Diyos ko, ang dilim doon sa area na yun. Dito sagana sila sa kasi dito naman yung oil kasi nasa Alberta yung oil, biggest producer kami ng oil, kaya ganun. Ayan, so marami na. Ayan si Kaparikukop, parang
Nandito na ito si Kaparikok. Hindi ata natutulog na si Kaparikok. Maaga ata ito si Kaparikok. Kaparikok ba ito? Oo, si Kaparikok. Si Kaparikok pala yan. Hindi ko pala napansin yan. Si Kaparikok pala yan. Kaparikok. Aga mo. Ikaw nga, hindi ka na nga natutulog eh. Natutulog ka ba? Hindi nga. Karating mo lang? Ah, okay. Wala. Ayan si Kaparikok. Ano ka ba? Hello Kaparikok. Nag-live ka pala? Hindi live ito. Video ko to. Ayan. So, dito na kami mga Kaparikok eh. Grado ka? Oh, yan. Yeah, maraming salamat. Ano ko sabi? Nabubulol. A few moments later. Ayan, nasa loob na kami ng warehouse ni Kaparikok ninyo. Ito. So, bali ito yung mga ginagawa namin. Sa dami pang mga gagawin talaga. Okay. Ayan. So, patapos na kami dito. So, yan. Lahat yan. Mga product na yan. So, yan ang binibilang ngayon. So, medyo mahaba-haba talaga ang bilangan. Sakit sa ulo. Yun sasabi ko sa inyo. Sakit talaga sa ulo. Yan. So bali 4 lang kami ngayon. 4 lang ang staff ko ngayon. So yan, pinagtulong-tulungan lang muna namin. At mamaya didiretso kami at magla-live daw to si Kaparikok. Si Parikok niyo ay magla-live daw. So ayan, tingnan natin. Okay, see you guys. Ayan, katatapos lang namin. So bali pahinga mo lang muna ng konti at nagpapainit lang muna ng sasakyan. At maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.